Si Digong pala mga kababayan, yung isa sa mga abogado na nag-file sa Supreme Court para i-block yung impeachment ni Sara Duterte ng kanyang anak na si Sara Duterte. Yan po yung sabi dito sa pinakang latest report ng Inquirer. Sabi dito sa balita, based sa copy ng petisyon, Vice President Duterte's father-in-law na si Attorney Lucas Carpio Jr. kasama si kumpadre niyang si Digong at mga abogado from Fortune, Narbasa, Salazar Law Firm. Sila yung nag-file ng petisyon na gustong ipa-stop yung impeachment. Taranta na po mga kababayan yung kampo ni Sara Duterte, kampo ni Digong. Yung petition for certiorari and prohibition with urgent application for a temporary restraining order and writ of preliminary injunction ang final po nila. The petition sought that the Supreme Court should issue a TRO to stop the Senate from proceeding with the impeachment trial and for the deceased from doing any and all acts relative and pursuant thereto. Gustong i-diskaril mga kababayan ng matandang Duterte ang impeachment trial. So sabi dito sa balita, it also sought the Supreme Court to issue a final injunction which would nullify and set aside the fourth impeachment complaint filed against the Vice President on February 5. Yung pirmado po ng 215 members ng Congress. Nasabi sa sa pinaka-latest na nakarating sa ating balita, umabot na sa 153. May mga humabol kasing mga congressmen. Yung iba sa mga congressmen kasing hindi nakapirma, nasa ibang bansa, nasa travel, nasa probinsya nila, nang magkapirmahan po. Yung pinangunahan po ni Congressman Sandro Marcos, anak ng ating Pangulo. So ito, on top mga kababayan, itong petition of a similar petition filed by a group of Mindanao lawyers kahapon. Sunod-sunod po, taranta na po sila. Yung grupo ni Torion, saka ni Atty. Delgra, abogado ni Digong, yung nag-represent sa kanya nung una, yung katabi niya doon sa Quadcom hearing. Di niya, Mr. Maravillas, tingin mo? Medyo malabo po. Nasa handa na po yung Senado. Ito yung report ng People's Tonight. Escudero, impeachment preparation. Anay check muna sa witness stand. Dahil niya na isampa ng impeachment, may katiyakan na. At kailangan itong pagandaan ng Senado. Yung House prosecution naman po, ready na po anytime. O ngayon, kinunan po ng UNTV ang reaksyon ang isa sa mga House prosecutors, si Batangas Representative Jinky Beatrix Luistro. Pakinggan natin yung kanyang mga pananaw. Sabi rito sa report ng ng UNTV, petisyon para ipahinto ang impeachment trial ni BP Sara inaasahang madidismiss. Diba? Yan po. Bakit kumpiyansa yung impeachment prosecutor na madidismiss yung petisyon kontra impeachment trial ni BP Duterte? Agad taliwas sa mga argumentong nakalatag sa unang petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naninindigan si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa proseso at naaayon sa panuntunan representatives ang ika-4 na impeachment complaint na sinuportahan ng more than 1/3 ng House members at bumuo sa 7 articles of impeachment. Ayon sa Congress sa House Impeachment Prosecutors, walang mali certification sa impeachment complaint. Wala rin anya sa batas na dapat maipaalam sa Vice President bago ihain ang isang impeachment complaint. Sa usapin naman ng due process, magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial na. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi napag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga mambabatas. Pamilyar umano sila sa mga issue dahil subject matter ang mga ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan,
at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Di ba? Yan ang paliwanag ni Congresswoman Luistro at inaasahan na i-dismiss ng Supreme Court ang petisyon ni Digong at yung grupo ng mga abogado ibabasura lang ng Supreme Court. Pakinggan natin muli ang report ng UNTV. Yan po mga kababayan. Umaasa ang House Impeachment Prosecutor na i-dismiss ng Supreme Court ang petisyong nais ipahinto ang impeachment trial. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Iniwala naman ng kongresista na dapat umupo at mag-usap-usap na ang mga senador bilang isang collegial body. Ito ay dahil hindi maaaring magdesisyong mag-isa si Francis Chis Escudero kaugnay ng impeachment. With all due respect kay Senate President, kahit siya man po ay mahihirapang mag-decide on his own sapagkat hindi po pwedeng mag-decide mag-isa. He needs to solicit the decision of his fellow senators. So, bagaman may sulat si Senator Pimentel, bagaman meron ng petition for mandamus to compel the Senate to convene as an impeachment court, at the end of the day, it will be the collegial decision of the Senate. Aga sa ngayon ay wala pang pahayag ang House Prosecutors, gayunapan ni Speaker Martin Romualdez at ng House General Reginald Velasco kaugnay naman ng ikalawang petisyon na mismong ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang naghain sa Supreme Court kaugnay nitong impeachment. Sunod po yung petisyon na final ng kampo ni Digong. Rattled na po sila, mga kababayan. O ngayon, pakita niya kasi Mr. Maravillas, nag-file pa yung kampo ni Sara at si Sara mismo na ipa-stop yung impeachment trial. Sabi niya, hindi man mas masakit yung impeachment trial, mas masakit pa yung iwanan ng jowa. Sabi ko sa inyo, lahat man po baliktad yung sinasabi nila. Defense mechanism lang yon. Kung ano ang sinasabi nila, yung kabaliktaran, yung totoo. Pag sinabi ni Sara na hindi masakit, ang ibig sabihin nun, napakasakit, Kuya Eddie. Nagpasaklolo na nga po sa Supreme Court. Gustong ipatigil, ipa-invalidate mismo yung impeachment. You see, kaya tama itong pinablis ng People's Tonight na balita. Sabi rito, mahigit 1 linggo ang nakalipas makaraang maliiti ni Vice President Sara Duterte nitong Pebrero 7 ang pagkaka-impeach sa kanya ng 215 members ng Kamara de Representantes. Nagain siya ng petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema nitong Pebrero 18 upang harangin ang nakaambang impeachment trial laban sa kanya. Nakatakdang litisin ng Senado ang 7 articles of impeachment laban kay BP Sara: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution sa pagkontrata ng pagpatay kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, at House Speaker Martin Romualdez, graft in corruption sa malversation umano ng 612.5 million pesos na confidential funds, bribery sa panunuhol umano sa ilang opisyal ng DepEd, pagkakaroon ng ang unexplained wealth at kabiguang maideklara ito sa kanyang Statements of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN, murder and conspiracy to commit murder sa mga naitalang patayan sa Davao City noong alkalde pa siya ng lungsod, sedition at insurrection sa pagsasabing nais niyang pugutan ang presidente at conduct unbecoming. Tapos nagpa-press con si Sara noong Pebrero 7. Tinanong ng media kung ano ang kanyang feeling. Sagot ni Sara, mas masakit pa niya yung hiwalayan ng boyfriend.
Pagkatapos ngayon, hindi magkaanda o gaga yung kampo niya mga kababayan sa pagpetisyon sa Supreme Court. Una yung grupo ng mga abogado. Tapos siya na mismo gustong ipatigil mga kababayan. At kasama yung abogado na tumatayo sa kanya, yung kanyang biyanan at yung kanyang tatay mismo, sinigong. Kaya sabi dito sa People's Tonight, kunwari lang di masakit, impeachment, hinaharang ni BP Sara. Yung statement niya mga kababayan noon, no? Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach. Ma-impeach ka ng House of Representatives. Yan ang sabi niya sa press con noong February 7. Tapos ngayon, kahapon po, nag-aay ng petisyon for certiorari in prohibition sa Korte Suprema laban sa kinakaharap niyang impeachment case. Gusto ipa-invalidate po. Talagang babalatan siya doon sa Senado. Lalo yung sinasabing unexplained wealth niya. Pabubuksan po ng mga House prosecutors yung kanyang mga bank accounts, bank records po. Yung nagsabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga House prosecutors po. Ipag nangyari yon, siguradong masasyak niya ng buong Pilipinas, buong mundo. Pag nakita yung tinatagong yaman. May sinasabing unexplained, ill-gotten wealth, mga kababayan. Itong si Sara Duterte. At ito yung akalkalin ng House prosecutors po. Kaya ito ngayon, sunod-sunod yung petition po para ipatigil sa Supreme Court yung impeachment trial.